2 Samuel chapter 12, verse number 1, ito po sabi po ng Bible, at sinugo ng Panginoon si Nathan kay David, at siya'y naparoon sa kanya, at nagsabi sa kanya, may dalawang lalaki sa isang bayan, ang isa ay mayaman, at ang isa ay mahirap. Ang mayaman ay mayroong totoong maraming kawan at bakahan. Ngunit ang mahirap ay walang anumang bagay, liban sa isang munting korderong babae na kanyang pinili at inalagaan. At lumaki sa kanya at sa kanyang mga anak, kumakain ng kanyang sariling pagkain at umiinom ng kanyang sariling inumin at humihiga sa kanyang sinapupunan at sa kanya'y parang isang anak. At naparoon ng isang maglalakbay sa mayaman at ipinagkait niya ang kanyang sariling kawan at ang kanyang sariling bakahan na ihanda sa naglalakbay na dumating sa kanya. Kundi kinuha ang kordero ng mahirap na lalaki at inihanda sa lalaki na dumating sa kanya. At ang galit ni David ay nag-alab na mainam laban sa lalaki niyon. At kanyang sinabi kay Nathan, buhay ng Panginoon! Ang lalaki na gumawa nito ay karapat dapat na mamatay. At isinahuli ang kordero na may dagdag na 4 sapagkat kanyang ginawa ang bagay na ito at sapagkat siya ay hindi naawa. Sinabi ni Nathan kay David, ikaw ang lalaki niyon. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. Pinagiran kita ng langis na maging hari sa Israel at aming iniligtas ka sa kamay ni Saul. At ibinigay ko sa iyo ang bahay ng iyong Panginoon at ang mga asawa ng iyong Panginoon sa iyong sinapupunan at ibinigay ko sa iyo ang sambahayan ng Israel at ng Juda. At kung totoong kaunti pa ito, ay dadagdagan pa kita ng gayong bagay. Bakit nga iyong niwalang kabuluhan ang salita ng Panginoon na iyong ginawa ang masama sa kanyang paningin? Iyong sinugatan ng tabak si Uriah na Heteo at iyong kinuha ang kanyang asawa upang maging iyong asawa at iyong pinatay siya sa tibak ng mga anak ng Amon. Ngayon nga'y ang tabak ay hindi hiwalay kailanman sa iyong sambahayan sapagkat iyong niwalang kabuluhan ako at iyong kinuha ang asawa ni Uriah na Heteo upang maging iyong asawa. Ganito ang sabi ng Panginoon, narito, ako'y magtitindig ng kasamaan laban sa iyo na mula sa iyong sariling sambahayan at aking kukunin ang iyong mga asawa sa harap ng iyong mga mata at aking ipagbibigay sa iyong kapwa at kanya sisipingan ng iyong mga asawa sa sikat ng araw na ito sapagkat iyong ginawa na lihim, ngunit aking gagawin ang bagay na ito sa harap ng buong Israel at sa harap ng araw. At sinabi ni David kay Nathan, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. At sinabi ni Nathan kay David, inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan, hindi ka mamamatay. Gayunmay sapagkat sa gawang ito, iyong binigyan ng malaking pagkakataon ang mga kaaway ng Panginoon upang magsipanungayaw. Ang bata naman na ipinanganak sa iyo ay walang pagsalang mamamatay. At si Nathan ay umuwi sa kanyang bahay at sinaktan ng Panginoon ng bata na ipinanganak sa asawa na Uriah kay David. At totoo, malubha. Dahil na tayo tayo po yung Ama namin Diyos na dakila, mapangyarihan po sa lahat. Lord, nabasa po namin ang inyong salita. At minsan pa nakita namin, O Diyos, ang epekto
ng kasalanan sa buhay ng isang tao. Na kung paano sinira nito ang kanyang buhay, sinira ang buhay ng mga taong nakapaligid sa kanya, sinira ang kanyang kinabukasan, ang kinabukasan ng kanyang pamilya, higit sa lahat, sumira sa pangalan ng dakilang Diyos na kanyang sinasamba. O Diyos, nawa po, Panginoon, ang aral na ito tumimo sa aming puso at sa aming isipan. Tulad ni David, o Diyos, kami rin po'y nagkakasala. Tulad ni David, may mga pagkakataon na kami po'y inaabutan ng panghihina ng Panginoon. Maawa po kayo sa amin, o Diyos, at nawa po pakalinisin ang aming puso, ang aming isipan, ang aming damdamin, matanggap namin ng biyaya po din, o Diyos. At nawa po, Panginoon, ang aral ng inyong salita, tumimo sa amin, matuto kami sa karanasan ni David. Huwag namin ipagpalit ang mga bagay na sa iyo, o Diyos, sa mga bagay na panandalian lamang. Aking Ama, tulungan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng talinong taglay upang minsan pa, Panginoon, matimbang ang mga bagay na nangyayari po sa amin at maipagtagumpay ang laban namin sa mundong ito, sa buhay na ito, Panginoon, sa inyo pong karangalan. Pamanaling, tulungan po ninyo kami. Paunahan po ninyo kami. Ingatan, alagaan po ninyo kami. Aralan po ninyo kami. Paalalahanan po ninyo kami. Ito po, ang aking samot dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo po ay makakaupo na po. For the message, a little bit of announcement and actually a prayer ng mga kapatid. Prayer. Kahapon kasi I nag-apply po ako sa, hindi ng work, no? Hindi ako nag-apply ng work. Nag-apply po ako sa seminar sa Korea. Ito po naman ay this is 2 days lang po. June 9 to 10, and syempre may mga a little bit of biyahe. Pero June 14, because June 14 is our medical and dental mission, so supposedly nandito na po ako nun. Okay, so pakasama po sa prayer ng mga kapatid, kasi sinali na ako ni Pastor Kim sa GC. And then we have a schedule, June 9 to June 10, prayerfully baka makarating, baka lang naman, pag naayos ko po yung aking visa, and syempre a little bit of provision, makarating po ang inyong pastor sa South Korea, hindi sa North, sa South Korea, June 9 to June 10. Okay, so pakisama po sa prayer, wala akong baon na opa, Opo. Okay. Don't have any idea. Hindi pa ako nakakalabas ng bansa actually. This would be my first time, if ever. May passport ako, pero purpose kasi ng passport ko is for valid ID reason lang naman talaga. Pero mukhang gagamitin ng Panginoon para makabisita, makaten po ng preaching seminar. But ang target ko talaga is to develop friendship sa mga Baptist churches. Siyempre, para mabigyan tayo ng wisdom. At sabi ko kanina sa Sunday School, there is a reason bakit ang mga churches ng mga ito ay malalago. And I think they are doing something na I think kinakailangan natin malaman para pwede natin i-apply. Nang sa ganon ay mas lalo pang lumago ang gawain po natin dito sa MGBC. Okay, so I would like you to understand, lahat po ng ginagawa natin, it is for the church. Sometimes, it does not directly affect our church, pero in the long run, I know, it will affect the church. Kasama na po sa prayer, kinausap na ni Brother Elmer ang admin ng Christ Baptist Bible College. And let's see, baka sa susunod na pasukan, makasama tayo sa faculty ng Christ Baptist Bible College. Okay? Pero pa tayo sa Bethany. And ito yung pangalawa nating teaching ministry sa Christ. And then, the purpose natin, to be involved, of course, sa mission work, na capacity na ibinigay sa atin ng Panginoon, to train missionaries and pastors, to educate them. Okay? Pero isa sa nakikita ko is, of course, to develop friendship, fellowship with other churches. Okay? And marami kaakibat na pagpapala yan actually. Sometimes mga indirect na blessing na pwedeng ma-receive ng ating pong church. Okay? So, let's talk about our preaching for this morning.
Again, I will be preaching about sin. And nakita natin, nabasa po natin. Nahirapan ba kayo sa Tagalog? Hindi po. Ako mas hirap ako magbasa ng Tagalog eh. Kaya naabutan ako ni Brother Bernal kanina, binabasa ko. Kasi ayoko mabulol. Kaya binasa ko talaga kanina. Actually, kagabi ko pa ito pinapractice. Pero nabulol pa rin dun sa binasa ko na nabulol ako. Okay? Ay, hirap eh. Pero basta intindihan po ninyo ang Tagalog. Well, kasi yun talaga yung ating salita. Hindi ba? So nabasa po natin, 2 Samuel chapter 12. Again, David is known to be a man after God's own heart. Yes. Okay? Probably, arguably, the greatest king of Israel. Okay? Pwede mo na lang pagtalunan dyan kung si Solomon or si David. But I think it's David. Because David provided the foundation para kay Solomon. Yes. Okay? So I think David is the greatest king of Israel. Of course, hindi kasali ang Panginoon. Panginoon Jesucristo. Okay? So, but in spite of that, even though David is the greatest king of Israel and known for his faith in God, okay, you remember slaying the giant, Goliath, you remember that? Yes. Okay, bata pa si David noon, pero ang laki na ng pananampalataya niya. And then later on, siya po ay inordain na hari ng Israel at ng Judah, okay, o ng Israel. Kaya lang, kahit kilala mo si David bilang dakilang mananampalataya sa larangan ng Diyos, pero kita mo, there is a dedicated chapter, 2 Samuel chapter 12, pinag-usapan yung napakalaking kasalanan na kanyang nagawa. Pastor, ano ba yung malaking kasalanan na nagawa ni David? Basahin mo lang yung chapter 11, yung nauna. At makikita mo doon, and sinasabi niya sa chapter 12 na yung asawa daw ni Uriah kanyang inasawa. At bukod pa doon, para hindi halata na adultery yung kanyang ginawa, pinapatay niya si Uriah, mga kapatid. Okay? Pinatay niya si Uriah. Okay? Habang may laban sa Amon, inilagay niya sa unahan si Uriah, ipinalagay niya dun sa general. Tapos nung nasa unahan na, iniwan nila nang namatay si Uriah. Pinapatay niya si Uriah para maging asawa niya si Bathsheba. Ang ala niya walang nakakita, yes, set up. Ang ala niya walang nakakita, akala niya it's a secret between him and Joab. No, nakita ng Panginoon. And the Lord, ang Panginoong Diyos na righteous, ang God of justice, kapatid, I'm telling you, God is just. Yes. God is just. Matapat ang Diyos. Tuwid ang Diyos. Nakita po natin, walang nakaalam. Akala niya, sikreto ito sa pagitan niya at pagitan ng kanyang general, pero nakita ng Panginoon. At ang sabi ng Diyos, ginawa mo sa lihim, pero gagawin ko ng lantaran. God is a God of justice. Okay, so this morning, let's talk about sin, or mas accurately, let's talk about against sin. Let's talk about against sin. Okay? In 2 Samuel chapter 12, ito po ay record. Okay? O ito po ay account ng isa sa pinaka-devastating, kasira-sira, okay? Devastating moments sa buhay ni David. Okay? This single act of sin, isa lang ito eh. This a single act of sin. Ito po ay naging ugat ng kanyang troubles, naging ugat ng kanyang family problems, ng conflict, ng chaos sa kanyang pamilya sa hinaharap. You remember Absalom? Okay? And then, naalala mo yung anak ni David na ni-rape ng sarili niyang kapatid. But this is the direct consequence. Okay? Nagmula po yun dito. Yung mga nangyari na yun po ay direktang consequence ng kasalanan ni David sa 2 Samuel chapter number 1. But look at this. The consequences, kasi nandiyan na yan, nangyari na yan eh. Hindi ba? Nagkasala na siya eh. It could be more disastrous. Mas malaki pa sana yung sisirain sa buhay ni David. I'm telling you, kapatid, I'm telling you, mga minamahal, ang kasalanan, kahit gaano kasarap, ang bottom line yan, sisirain ka at sisirain ang iyong pamilya.
Okay? Sisirain ang church, sisirain ang iyong patoto, sisirain ka. Yan ang kasalanan. Okay? Pero mas kasira-sira pa sana. Meron pa sana yung mga mas malalabang mangyayari, mga kapatid. Mabuti na lang, merong man of God. Okay? Merong man of God na tumindig sa harapan ni David at sinabi sa kanya ang totoo. At yun ang nabasa natin sa 2 Samuel chapter 12. Nathan did not sugarcoat the truth. Okay? Thou art the man. Ikaw yun. Ano sabi ni David? Habang ako'y nabubuhay at ang Panginoon, sumpahin ang lalaki yun. Ikaw ang lalaki yun. He did not sugarcoat the truth. He didn't dance around the issue. Hindi niya pinaligoy-ligoy. Thou art the man. Tiningnan niya ang hari sa mata, harapan at sinabi niya, ikaw ang lalaking yun. At dahil dyan, that single statement, kapatid, it pierced David's heart. Nakintal yung kanyang damdamin. Tinamaan yung kanyang puso. And later on, it led to conviction, acknowledgement, and eventually repentance. Praise the Lord for the ministry of the man of God. Praise the Lord for the ministry of preaching. Praise the Lord for the preaching na hindi na nagko-compromise. Praise the Lord for the preaching that tells the truth in love. Now, mga kapatid, imagine, ilan kaya ang mga buhay na sira sa oras ko na ito kung wala ang ministeryo ng salita ng Panginoon? Okay? Ilang buhay kaya ang sira kung wala tayong mga kapatid sa pananampalataya na nagpapaalala sa atin ng mga bagay na dapat nating gawin? Look at this. Just imagine how many lives today would completely ruined if there is no man of God, okay, who lovingly rebuke, correct, and point us back to the right path. Okay, just imagine. Mga minamahal, ang message po natin ngayon, it is a reminder. It is a rebuke, okay, and it is a calling, it is a truth spoken in love. Nanawa yung buhay natin maging align sa kalooban ng ating Panginoon. Ready na kayo? So my duty as a man of God, okay, don't get me wrong mga kapatid. Nawa, huwag kayong mamamalik ng pagkakakilala sa akin. Hindi ako naninigaw, totoo yun. Right? Hindi madalas, hindi madalas akong naninigaw. At hindi ako madalas na nang-rebuke, mga kapatid. But don't get me wrong, I'm still a pastor and I'm still a man of God. Alright? Si pastor, mabait yan, hindi yan nang-rebuke. Don't get me wrong, huwag ka rin pakakatiwala. Because I'm still a pastor. Right? Okay, kasi ang sabi ng Bible is speak the truth in love. Okay, ang sabi ng Bible, rebuke with all long-suffering and doctrine, mga kapatid. Alright? Totoo yun, that it is not in my character na palaging sumigaw, manigaw. Di ba? But don't get me wrong, I'm still a man of God. Alright? Kaya ang sabi po ng Bible, let us preach the whole counsel of God. Amen. Okay? Let us preach the whole counsel of God. Let us speak the truth and love. And the preaching for this morning, let's talk about sin at yung result ng sin sa buhay ng isang mananampalataya. Amen. Okay? For this morning, I have a couple of points lang, no, mga kapatid. 5 lang naman. 5 points that we have to consider in this morning. Number 1, the root of sin. Ano ba yung ugat ng pagkakasala? Saan ba nanggaling ang pagkakasala? Ang nabasa po natin sa chapter 12, nakikita niyo yung kasalanan ni David. Ginawa niya yung asawa ni Uriah, that is adultery. Pinatay niya si Uriah, that is murder. Grabing kasalanan yon. Pero did you know na mga kapatid, na hindi nagsimula sa adultery agad? No? At doon sa murder agad ang kasalanan ni David. Tapos ano ba nangyari? Kasi yung kaharian ng hari, yung palasyo, elevated. Mataas na lugar. Ang mga bahay nung unang panahon, kapatid, alam mo yung mga bahay na square-square, nakakita ka na ng ganon? Yung pantay-pantay yung bakod nyo, yung laki ng bakod nyo, pantay-pantay. Kaya sa mata ng mga pangkaraniwang mamamayan, kahit anong gawin mo dun sa likuran ng bakod, hindi makikita.
Di ba na lang kung merong bahay na mas mataas? Eh yung court ng bahay, ng mga kapatid, yung bakuran ng bahay, eh pwesto ng liguan nyo. Pwesto ng liguan yun. So sa tampan na mamamayan, okay lang yun, hindi naman nila makikita. Kaya lang kasi yung palasyo ng hari mas mataas. At nakita ni David, wow, sexy. Nakita ni David, kapatid, nagkaroon siya ng pagnanasa, hindi tama. Dahil si Bathsheba, hindi naman niya asawa. So anong yan, ito mga pinamahal, nagsimula sa pagnanasa, nagsimula sa puso ng lalaki, nagsimula sa puso ng tao, hanggang sa sinipinan niya si Bathsheba, at para pagtakpan ng kanyang kasalanan, pinapatay niya si Uriah. So when you ask me, kung tatanungin po ninyo ako, Pastor, saan nagsisimula ang kasalanan? Sa puso ng tao. Hanggat hindi mo ayusin yung puso mo, hanggat hindi natin ayusin yung puso natin, magpapatuloy lang tayo sa pagkakasala. Minsan kasi, mga kapatid, nagkakaroon lang ng repentance kapag nahuli na. Di ba? And that's wrong. Nagkakaroon lang I'm sorry. Kaya ka kasi nagsosorry. Kasi nahuli ka na. Eh kung hindi ka nahuli, hindi ka magsosorry. That's wrong. We have to recognize na mga minamahal, ang pagsisisi, hindi dapat dun sa fruit. Ang pagsisisi dapat dun sa root of the problem. And that is what the heart of the person. Okay? Huwag mong pagtakpan yung resulta. Dapat lang talaga yun. Yung resulta, pagdusahan talaga natin yun. Pero huwag ka lang magsisi dahil pinagdudusahan mo yung resulta ng iyong ginawa, pagsisihan mo dahil nalaman mo, nakita natin na mali talaga yung ating ginawa. That's the root. Okay? Yun ang problem eh. Kasi maraming mga tao, maraming mga mananampalataya, hanggang hindi nahuhuli, hindi titigil. No, that's wrong. Okay? Hanggat nakakaramdam ng pagpapasensya, hanggat nakakaramdam na pwede pa niyang ipagpapatuloy niya. Hindi ba? Dapat maunawaan natin yung ugat ng problema. Yun ang puso ng tao. The root of the problem. The gradual degree of his sin, from lust to murder, from lust to adultery to murder. Pero pinag-usapan niya namin si Adan at si Eva, kapatid, ang kasalanan nila, disobedience. Yun ang kasalanan ni Adan at Eva. Okay? One generation after that, pambihira yung anak nilang panganay, mamamatay tao na. Diba? Nakita mo yung gradual progress ng pagkakasala sa buhay ng kanilang pamilya. No? So, mga minamahal, huwag nating sabihin, hindi, maliit na kasalanan lang to. No? Huwag mong gaganunin. Kaya huwag mo sasabihin, hindi, naiintindihan naman to ng Diyos. We have to recognize that if it's sin, it is sin. Kailangan magkaroon tayo ng repentant heart. Amen. Okay? So I'm not here, mga minamahal. Hindi ko sinasabi na I am better than you. Hindi po yun. Hindi ko sinasabing mas magaling ako kaysa kung kanino pa man. Kahit pastor, nagkakasala. But I'm trying to say, kapag nagkasala po tayo, let us recognize na kasalanan yun at ihingi natin ang tawad sa Panginoon. At ang Diyos na mapagpatawad, patatawarin ka naman niya eh. Yes, Hindi ba? Patatawarin ka naman ng Panginoon eh. Kaya lang, paano ka patatawarin ng Diyos kung mayabang ka pa? Hindi naiintindihan naman ko ng Panginoon. Pinaglalaban mo pa eh. Okay, nauunawaan naman niya ito. Kapatid, kapag kasalanan, hinihingi ng tawad, hindi ginajustify. That's right. Kasi magkakaroon ka ng callous heart. Hindi man magkakaroon ka ng maling damdamin. Pupuro yung judgment mo sa mga bagay-bagay, mga kapatid. Don't get me wrong, lahat tayo nagkakasala. Immature believer, mature believer, lahat tayo nagkakasala. Okay? But the secret is this. Ilulungkot mo talaga sa Panginoon, iiyak mo sa Panginoon, ihihingi mo ng tawad sa Diyos, at nawa, pagkalooban tayo ng Panginoon ng kapangyarihan upang ang ating mga kasalanan ay ating mapagtagumpayan. Number one, the root of sin. Number two, let's talk about the revelation of sin. Paano ba natin malalaman na nagkakasala tayo? Okay, paano ba natin malalaman na tayo po ay nagkakasala? Number one, binigyan ka ng Panginoon ng conscience. Yeah. Alam mo, sa puso mo na kapag ang ginagawa mo, mali talaga yan. Napansinin mo yung bata.
Kapag nakagawa siya ng mali, ganun mo, ala, lagot ka. Anong reaksyon ng bata? Natatakot siya, di ba? Bakit? Kasi alam niya sa kanyang sarili, meron siyang maling ginagawa. Di ba? God give us the conscience, kapatid. Yung conscience ko, that is our built-in. Palagpasin muna natin si WS. Si WS pa yan. Okay? Yung conscience natin, yun yung built-in compass mo para malaman mo yung tama at kung anong mali. Kaya nga hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko kasi alam. Alam natin yan, kapatid. Kaya lang, tinatanggihan natin yung sarili nating konsensya. Binigay ng Diyos yan eh. Kaya nga kahit hindi mananampalataya, may konsensya eh. Di ba? Kahit hindi Kristiyano, nagigilty kapag merong mga bagay na ginagawa na hindi tama sa harapan ng Diyos. God give you a conscience. God give you conscience, and that is our spiritual compass para malaman mo kung ano yung tama at kung ano yung mali. Okay? Pero look at this. Hindi lahat ng tao pare-pareho ng konsensya. Yun ang nakalulungkot. Hindi lahat ng tao pare-pareho ng konsensya. Right. No? Last sem or this sem, I'm teaching po ng apologetics sa mga kapatid. Kaya yung apologetics, may kinalaman lang yun sa question and answer. Kaya isa sa topic namin is truth. Truth. Okay? Yun ang topic namin. Again, this is parang philosophical approach ang question. What is truth? Okay? Alam niyo ng mga kapatid, nakalulungkot sa panahon natin ngayon, ang ating society, di ba, and even our churches, pinasok tayo ng relativism. Pastor, ano yung relativism? Ito yung prinsipyo ng relativism. Yung tamang para sa'yo, maaaring hindi tama para sa akin. Case-to-case basis kasi yan. That is relativism. Kapatid, ang daming sinirang buhay ng relative truth. Ang daming sinirang buhay ng relativism. Bakit? Kasi kapag ikaw adherent ka ng relativism, wala kang standard na sinusunod. Ang sinusunod mong pamantayan, yung sarili mong pananaw, yung sarili mong emosyon. No? Kaya matanungin mo yung mga member ng LGBT kung tama ba yung pagiging LGBT, and they will say, okay lang ito. Love is love, love wins, hindi ba? Pero alam natin na merong pamantayan ng Panginoon. Okay? So nang tinuturo ko yun, naunawaan po namin na kapag ang basis ng ating katotohanan, yung relative truth, yung case-to-case basis kasi yan, ang daming sinirang buhay ng ganong klaseng prinsipyo. Ang daming mananampalataya ang hindi lumago kasi ang akala niya, tama yung ginagawa niya simply because ang pakiramdam niya ay tama pa rin yun. Ang daming Christian, mga kapatid, naging bonsai sa pananampalataya. Bakit? Kasi ang sinusunod nila yung kanilang emosyon. Ang sinusunod nila yung kanilang sariling prinsipyo, hindi ang salita ng Diyos. Okay, so when we talk about the revelation of sin, paano ba natin nalalaman na tayo po'y makasalanan? Nalalaman natin yan dahil merong salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, yan ang ating pamantayan, mga kapatid. Kaya kapag sinabi ng Diyos, ng salita ng Panginoon, ang isang bagay ay kasalanan yan. Kahit isigaw ng buong mundo na okay lang yan sa harapan ng Panginoon, ang kasalanan ay kasalanan pa rin. No? Ang kasalanan 2,000 years ago, kasalanan pa rin po hanggang sa mga oras po na ito. Kapag sinabi ng Bible na mali ito, mali yan. Kahit sinasabi ng buong mundo na okay lang yan, na tama lang yan, huwag kang makikinig sa mundo, makinig ka sa salita ng Panginoon. Bakit? Kapatid, kasi kapag pinairan natin yung ganung klaseng prinsipyo, yung wisdom mo, kapatid, pupurol. Kasi mali na sa salita ng Diyos, ang pananaw mo'y tama pa rin eh. Pumupurol yung judgment mo, nagiging B.O.B.O. ka sa salita ng Panginoon, nagiging B.O.B.O. ka sa pamantayan ng buhay. Bakit tinatanggap kasi natin yung prinsipyo ng mundo? And that relativism yung tinuturo ko po ngayon. Yan ang foundation ng liberalism, yan ang foundation ng woke culture, yan ang foundation ng LGBT foundation, yan ang foundation ng abortion, kapatid. That relative truth. Case-to-case basis kasi yan. Kahit ipalaglag ko yung dinadala ko, okay lang. Ano lang naman yan, parasite lang naman yan. Yan ang turo nila. Nabula. Yes.
na yung fetus daw, nung pinagdadalang tao ng isang nanay, hindi daw tao yun, hindi daw living organism yun. Okay, bakit? Kasi yung relative truth, kapatid, ang daming sinirang buhay na ganang klaseng aral. Okay? But for us, Christian, and hindi lang for us, the Bible is the source of truth. Okay, I hope you understand that kapag sinabi po ng Bible na kasalanan, kasalanan po yan. Okay, dalawang uri ng kasalanan according sa salita ng Diyos. Number one, ito yung tama, hindi mo narating nagkasala. For all have sinned and come short of the glory of God. Ito yung pamantayan, hindi mo naabot, nagkasala ka sa salita ng Panginoon. Okay? Ano man yung excuses natin, sin is still sin. Okay? Kaya ngayon ang maganda kapag nagkasala ka, kahit anong excuses mo, huwag kang tumingin dun sa excuses. Tumingin ka sa salita ng Panginoon. Tumingin tayo sa Diyos at humingi tayo ng tawad sa Kanya. For all have sinned and come short of the glory of God, that is sin. Okay, ito yung tama, hindi mo nagawa, nagkasala ka. Ano yung pangalawa? Ito yung mali, ginawa mo. Pagkakasala din yun. Yung isa, ito yung tama, hindi mo nagawa. Yung isa, ito yung mali, ito yung pilit mong ginagawa, pagkakasala din. Kahit ano man yung reason natin, kahit ano man yung ating, kung ano man yung ating dahilan, whether it is valid or not invalid, regardless, kapatid. Regardless, kapag nagkasala tayo, hihingi mo siya ng tawad sa Panginoon. Para tayo, yung puso natin, ikaw sa sarili mo, nagiging sensitive ka sa mga bagay na ginagawa mo. Kasi kapag hindi mo gagawin yan, kung lahat ng pagkakasala, meron tayong excuses, kapatid. Sabi ko, pupurol ka. Pupurol ka until such time na wala ka ng prinsipyo na sinusunod. Bakit? Kasi, blurred na yung standard mo, yung line na nag-divide sa right and wrong. There is no line anymore. Wala nang guhit na nag-iiwalay ng tama at mali. So, nagiging mapurol tayo sa ating decision making kapag kagad. Kaya ang akala natin, okay pa tayo sa harapan ng Panginoon. Yung pala, nagkakasala na tayo. Akala natin, okay tayo. Yung pala, we are living on carnality na. And hindi natin napapansin. I'm telling you, mga kapatid, si David, na until such time, napuntaan siya ni Nathan, hindi niya malalaman na backslider siya. Hindi niya malalaman. Ang akala niya, okay pa siya. Nagtatagumpay pa rin naman siya sa bawat gerang pinupuntahan niya. Ang katwiran ng David siguro, pinagpapala pa rin naman ako ng Diyos. May mga until such time na merong isang man of God na umarap sa kanya ng harapan and tell him to his face, you are the man, thou art that man, ikaw ang nagkasalang yun. That until such time, hindi niya ma-recognize, nagkasala ako sa harapan ng Panginoon. The revelation of sin. Okay? Pangatlo, we talk about the root of sin. We talk about the revelation of sin. Number 4, let's talk about, number 3, let's talk about the realization of sin. Okay? Reality. Kaya importante, alam mo yung tama at kung ano yung mali. Okay? Now, don't get me wrong, I'm not saying na I'm better than you. Hindi po yun. Ang preaching para din po ito sa akin. Nasusugatan na nga ako, maaray na lang. Hindi ba? Kasi it doesn't mean na I'm the preacher. I'm better than you. No, mga kapatid, may pare-pareho tayong struggle. Pero ang sinasabi ko, ito ang salita ng Panginoon. Okay? Ito ang salita ng Panginoon. And look at this. Ang layunin ng Bible, bakit ibinigay ng Panginoon ang kanyang salita? Ang sabi po ng Bible, ng mga kapatid, so that on Romans chapter 7, verse number 13, Romans chapter 7, verse number 13, para daw yung kasalanan, okay, the purpose of the law, the purpose of the Word of God. Romans 7, verse number 13, yung lugar na. Okay? Para daw yung kasalanan, magbukhang kasalanan. So that sin might appear sin. That is the purpose of the Word of God. Ito yung salamin ng ating buhay. Para daw yung kasalanan, magbukhang kasalanan. Kasi kung walang magsasabing bawal pumatay, may papatay ka lang kahit pala eh. Di ba kapag walang nagsabing bawal mangalunya ka lang. Kapag walang nagsabing bawal sumamba sa Diyos-Diyosan, sasamba ka lang sa Diyos-Diyosan eh. Pero nandiyan ang kautusan ng Diyos, ang law of God, para daw yung sin ay magbukhang kasalanan. Kaya kahit sinasabi ng mundo na okay lang yan,
Kahit sinasabi ng puso mo, ng emotion mo, okay lang yan. Pero pag sinasabi ng Bible na yan ay kasalanan yan, ihihingi natin ng tawad sa Panginoon. Don't get me wrong, I'm not trying to, tawag doon yung prinsipyo ng woke ngayon, yung guilt trip. I'm not trying to guilt trip you. No? I'm trying to educate our people. I'm trying to preach the Word of God. Kasi kapag walang magsasabi, hindi natin malalaman. And that is the purpose of the Word of God. Yes. Para yung kasalanan, magmukha siyang kasalanan, kapatid. Kaya ang dumi pala niyan. Kasula-sula pala yan. Dapat pala yung pagkakasala, kinamumuhian ng isang mananampalataya dahil kinamumuhian niya ng Diyos. Romans chapter 7, verse 13. At kapag nalaman mo na yan ay kasalanan, dahil nagmumukha ng kasalanan, yung parehong kautusan na nagtuturo sa'yo na mali ito yung tama, ay parehong kautusan na maglalapit sa'yo kay Kristo. Bakit? Kasi ang tagumpay wala sa'yo eh. Hindi ba? Ang tagumpay sa kasalanan wala sa atin. Bakit? Proven na. For all have sinned and come short of the glory of God. Matagal na tayong tinalo ng kasalanan, kapatid. Kaya hindi natin kaya. Pero biyaya ng Diyos, kaya ni Christ. Galatians chapter 3, verse number 24. Look at this. Galatians chapter 3, verse number 24. Wherefore, the law was our schoolmaster to bring us unto Christ. To bring us unto Christ, that we might be justified by faith. So yung parehong kautusan na nagtuturo sa'yo, ito yung tama, ito yung mali, ay parehong kautusan na magtuturo din sa'yo kay Kristo. Bakit? Kasi hindi nga natin kaya. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo sa kasalanan. Hindi mo kayang pagtagumpayan niya ng ikaw at ikaw lang. Hindi mo kang maniniwala dun sa mga tao, hindi, kaya ko to kasi disiplinado ako. Kaya ko to kasi determinado ako. Abay, ang sabi ng Bible, sarili natin katwiran ay sa lamang maruming basahan sa harapan ng Panginoon eh. Kaya paano natin mapagtatagumpayan yung ating kasalanan, yung ating kahinaan, yung ating kabagawan? Sabi diba, kinakailangan natin ng Panginoon ng Kristo. At kinakailangan natin ng Diyos upang ito ay ating mapagtagumpayan. Amen. Number 3, the realization of sin. Look at that. In the book of Luke, if I'm not mistaken, Luke chapter 16 or Luke chapter 15, are you familiar with the parable of the prodigal son? Yes. Luke chapter 15, Luke chapter 16. Okay, anong sabi po ng Bible, kapatid? Ang galing ng timing ng Panginoon, di ba? Nung kinuha niya na yung lahat ng yaman, tapos pumunta na siya sa malayong lugar, saka naman nagkaroon ng paggutom at paghihirap nung ubus na yung yaman niya. At anong sabi po ng Bible? And when he came to himself, okay, nung siya'y bumalik sa kanyang sarili, and when he came to himself, bakit nawala ba siya? Oo, nawala siya sa tamang kuliran eh. Ano yung napagtanto niya? Ay, pambihira, ang yaman ng aking ama. Samantalang ito ako, kumakain ng darat ng pagkain ng baboy. Eh, samantalang ang yaman ng aking ama. You look at that, kapatid. Ang laking kabiho-bihohan, kapatid, na ipagpalit mo ang Diyos sa mga bagay na temporal. Napakalaking kahinaan nun. Di ba? Sorry for the word, no, kapatid. Di ba, napakalaking ka-stupid. Pag English, okay lang eh. Napakalaking, ano nun, di ba? Di ba, ito yung Diyos. Siya ang may nalang ng langit at lupa. May kakayahan na bigyan ka ng kahit anong bagay. Kung mga minamahal, ipinagpalit mo lang sa isang bagay na temporal. Binaman na. Are you out of your mind? Am I out of my mind? Kaya sabi ng Luke chapter 15, di ba? Sa parable of the prodigal son. And when he came to himself, nung siya ay natauhan, salamat naman sa Diyos, nawa matauhan ng mga kapatid sa pananampalataya, nawa matauhan si pastor sa epekto ng kasalanan sa ating buhay. The realization of sin. Grabe, ang ganda pa ng kwento ni Nathan. Na-imagine ko, nagkakapi sila, Nathan, managag, fellowship tayo kasi sabay kwento ni Nathan. Alam mo, David, may dalawang lalaki, isa mayaman, isa mahirap. Yung isang lalaki, nasa kanya lahat ng alagang tupa, alagang bakahan. Tapos may mandala, pero yung isa yung mahirap, isa lang na meron sa kanya.
Okay, tapos inalagaan niyo parang sarili niyang anak, kumakain sa sarili niyang plato, umiinom sa sarili niyang tasa, talagang nandoon pa nakahiga sa kanyang sinapupunan. Kaya lang kung may naglalakbay na bisita, imbes na ibigay, marami naman siyang ari-arian yung mayaman na lalaki, imbes na ipakain yung kanya, kinuha niya yung sa mahirap na lalaki, at ipinakain dun sa panlalakbay na kanyang bisita. Abay, sagot ni David na may pambili na hanggat nabubuhay ako, hanggat nabubuhay ang Panginoon, ang tao rin dapat mamatay. Sabi ni Nathan, ikaw ang tao yun. Ang sakit to. Parang siyang binuhusan ng Mainit. Ang malamig. sabi ni Nathan, ibibigay sa'yo ng Diyos ang lahat. At kung sinasabi mong kulang pa ito, kaya pang dagdagan ng Panginoon. Anong sumagin sa isip mo na ipinagpalit mo ang Diyos sa bagay na temporal? Huwag na sisira, okay lang. Okay lang, malakas mo. Superstition makers. Okay lang. Ano ba? Pag sabi na Nathan, ano sumagin sa isip ko? Ipinagpalit mo ang Diyos. Diba? Ipinagpalit mo ang Panginoon sa mga bagay na temporal. Pinagpalit mo ang buhay mo, pinagpalit mo ang pamilya mo, pinagpalit mo ang kinabukasan mo, ipinagpalit mo sa mga bagay na panandalian lamang. David, anong nangyari sa'yo? Alam mo kung anong sabi ni David? Alam niyo kung anong sabi ni David? Nagkasala ako sa harapan ng Panginoon. And that should be the response of every believer whenever we are being confronted with our sin. Nagkasala ako sa harapan ng Panginoon. The reality, the realization of sin. Pangapat po ng mga kapatid, the response of sin. The response of sin. May dalawa ka lang ng pagpipilian eh. Kaya kapag whenever you are confronted with sin, may dalawa ka lang pagpipilian. Oo, pwede mong tanggihan. Either you rebel against the will of God in your life. Sige, pagtakpan mo, katulad ng ginawa ni David. Katulad ng ginawa ni Adan at ni Eva, nagtakip sila ng dahon para pagtakpan ang sarili nilang kauparan. You can do that. Pwede mong gawin niya, pagtakpan. Sige, hanggang kaya pagtakpan. And you will deprive of yourself of the forgiveness of God. Inaalis mo yung kapatawaran ng Panginoon kapag pinocover up natin ang ating pagkakasala. Yes. Or, kapatid, you can reject or you can accept the correction of the Lord. Okay? You can accept the correction of the Lord. Open your Bible in the book of Psalms, chapter 51. Look at this. Open your Bible on Psalms 51. This is very beautiful. A very beautiful Psalms. If your Bible has a title on it, pwedeng pakibasa. Okay, Psalms 51, anong nakalagay? Psalms 51. Nakikita po ninyo. Verse lahat. Psalms 51, sa taas. Okay, to the chief musician, the son of David, ano sunod? Well, that is the background of Psalm 51. The background of Psalm 51 is 2 Samuel chapter 12. This is a son of David. Nakita niyo, mga tauhan siya. Para sa binalian ng mainit na tubig sa mukha. Binuhusan siya ng ganun, tauhan siya. Nagkasala ako sa Panginoon. He wrote a psalm expressing his repentance. And look at this, basahin natin ng Psalm 51. And this is the response of David when Nathan confronted him about his sin. Verse number 1, maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob. Ayon sa karamihan ng iyong malumanay na mga kaarawan ay pinawi mo ang aking pagsalangsang. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan. Sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin upang
upang ikaw ay ariing ganap pag nagsasalita ka at maging malinis pag humahatol ka. Narito, ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay pinaglihi ako ng aking ina. Narito, ikaw ay nagnanasa ng katotohanan sa mga loob na sangkap at sa hudling bahagi ay iyong ipakikilala sa akin ng karunungan. Linisin mo ako ng hisopo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging lalong maputi kaysa niyebe. Pagparinggan mo ako ng kagalakan at kasayahan upang ang mga buto na iyong binali ay mga galak. Ikubli mo ako sa iyong mukha sa aking mga kasalanan at pawiin mo ang aking lahat ng mga kasamaan. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako ng usang espiritu. Kung magkagayon ituturo ko sa mga mananalansang ang iyong mga lakad at ang mga makasalanan ay maghihikayat sa iyo. Iligtas mo ako sa salang pagbububo ng dugo, O Diyos, ikaw na Diyos ng aking kaligtasan at ang aking dila ay aawit ng malakas tungkol sa iyong katwiran. O Panginoon, bukhin mo ang aking mga labi at ang aking bibig ay magsasaysay ng iyong kapurihan. Sapagkat hindi ka nalulugod sa hain na kung dili ay bibigyan ka, wala kang kaluguran sa handog na susunugin. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na loob. Isang bagbag at may pagsisising puso, O Diyos, ay hindi mo wawalang kabuluhan. Gawan mo ng mabuti ang iyong mabuting kasayahan sa Sion. Itayo mo ang mga putang ng Jerusalem. Kung magkagayoy, malulugod ka sa mga hain ng katwiran sa handog na susunugin at sa handog na susunugin buo. Kung magkagayoy, maghahandog sila ng mga toro sa iyong tambalan. This is the prayer of David when he was confronted by his sin. And Christians, members, sa mga visitors po natin, ito yung tamang response sa pagkakasala natin sa harapan ng Panginoon. Instead of covering up, instead of, alam mo yun, takbuhan natin yung ating pagkakasala, takbuhan mo yung nagawa mong pagkakasala sa Diyos at sa tao, harapin mo. Harapin natin. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Humingi tayo ng tawad sa mga taong nagawa natin ng pagkakasala. That's the right thing to do. Okay? That is the right thing to do. The response of sin. And look at this. Last thing, number 5. The result of sin. The result of sin. Because of David's sin. Again, David is a man after God's own heart. And again, the effect of his sin, it could be more disastrous. Maaaring mas malala pa, kapatid. Maaaring mas malala pa. But we praise the Lord for the ministry of preaching. We praise the Lord for the ministry of the man of God. We praise the Lord sa ministry ng mga kapatiran na nagpapaalala sa atin. Ito ang salita ng Panginoon. But look at this. This is the result of his sin. Number 1, the relationship is damaged. Relationship was damaged. Okay? Ilan ng pagkakaibigan, pagmamahalan ang nasira dahil sa kasalanan. Minsan, just a moment of weakness, kapag pinahintulutan mo, wasak ang pamilya. Wasak ang mga relasyon. Wasak ang church. Wasak ang family. Wasak ang community. Bakit? Kasi nagkaroon ng pagkakasala. Relationship is damaged. Pangalawa, ano nangyari? Yung panganay ni David kay Bathsheba, hindi si Solomon yung
yung pangalan ni David kay Bathsheba. May nauna. Kaya nang namatay. Kinuha ng Panginoon. Number 2, the future is lost. Ilang kinabukasan ng hahayaan nating mawala. Ilang kinabukasan ng hahayaan nating masira dahil lang sa mga panandaliang aliw na ino-offer ng mundo. Di ba? Maraming buhay ng mga kabataan, maraming buhay po ang nasisira dahil sa pagkakasal. Amen. And sometimes, especially pag mga kabataan ka, alam niyo, you don't have that kind of maturity kasi yung mga bata natin. Gawa lang yan sila ng gawa ng mga bagay na hindi nila alam kung pagsisisihan nila. They don't have the maturity. Diba? They don't have the maturity yet. Ilang future ang wawasakin natin dahil lang sa mga panandaliang aliw na ino-offer ng mundo. Pangatlo, the name of God is blasphemed. Kaya nalalapastangan ng pangalan ng Panginoon. Christian ka pa naman. Nabaptis-baptis ka ba? Pasimba-simba ka ba? Eh di ba? Nawawala lang. Napupulaan ang salita ng Diyos. Napupulaan ang pangalan ng Panginoon. Kapag may mga mananampalatayang namumuhay sa pagkakasala. Again, don't get me wrong. Nagkakasala tayo. Pero iba yung nagkakasala, iba yung ginagawang lifestyle ng pagkakasala. Magkaiba yun. Okay? The name of God is blasphemed. Pang-apat, life are wasted. Nasasayang yung buhay, kapatid. Nasasayang ang buhay, nasasayang ang panahon. Imbis na ginugugol mo sa paglilingkod sa Panginoon, nauubos sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Sayang ang buhay. Sayang ang kinabukasan. Sayang yung kalakasan mo, young people, hindi ba? Sayang yung kalakasan mo. Bakit? Pag bumitit ka na pala ng 30, Sister Karen, may masakit na. Masakit na nga. Hindi ba? O sayang sana yung panahon na kung malakas pa tayo, ginugugol natin sa mga bagay na may kinalaman sa Panginoon. Hindi ba sayang ang buhay? Sayang ang panahon. Okay? Panglima, you became dull in your judgment. Nawawalan ka ng talino, pumupuro ng iyong isipan. Bakit? Kasi sa pagkakasala. Hindi na may mga taong nabubuhay sa pagkakasala. Ang iingong. Kapansin nyo, nagagawa mo yun? Nagagawa mo yun? Hindi ba? Kahit tinanong mo sa sarili mo. Di ba? Dati pag nagkakasala tayo, and then kapag natauhan ka, bakit ko nagawa yun? Ayaw ko naman. Ba? Hindi ba? Nagagawa natin yung sarili natin. Pumupurol ang utak ng isang tao. Di ba? Parang rugby yan. Nakakapuno ng utak. Lumilit yung utak mo. Kasi, alam mo yun, napupudpod. Mga kapatid, kapag nabubuhay sa pagkakasala. And lastly, the blessings are being hindered. Yung pagpapala ng Diyos, nahahadlangan. Yung pagpapala ng Panginoon napipigilan. Bakit? May pagkakasala kasi sa kalagitnaan ng buhay ng tao. Hanggat may inaalagaan kang pagkakasala, hindi maibuhos ng Panginoon yung pagpapala sa atin Bakit? Kasi imbis na pagpapalain ka, pinapalo ka muna. Nahahadlangan So sayang yung pagkakataon. Kaya kinakailangan lang naman natin gawin, kapatid, lumapit ka sa Diyos, lumapit ako sa Panginoon, personal na humingi ng tawad sa Kanya. 1 John 1:9. Ano po sabi po ng Bible? If we confess our sins, like David, okay? If we confess our sins, God is faithful. God is faithful. He is faithful. Matapat ang Diyos. He is faithful to forgive us our sins. Patatawarin ng Panginoon ang iyong pagkakasala, not because you cover it up. Okay? Not because pinagtakpan mo, not because ginastify mo, but because you confess it to God. If we confess our sins, He is faithful. Matapat ang Diyos Bakit? Kasi si Kristo namatay para sa kasalanan ng mundo Binayaran na ni Christ yan He is faithful. And just, matuwid ang Panginoon. Tapat ang Diyos, He is just. Kaya nga si David, sabi ni Nathan,
Sabi ni David, nagkasala ako sa Diyos. Okay? Ano yung faithful doon? Hindi ka mamamatay. Inalis din ng Panginoon ang iyong pagkakasala. God is faithful. Kaya lang, ang iyong anak, mamamatay. God is also just. God is also just. Ando doon yung katwiran ng Panginoon, pinatay ni David si Uriah. Eh, ang Diyos may karampatang bayad din sa kanyang ginawa. Bakit? God is a God of justice. Diba? Pag ang Kristiyano, mga kapatid, ito yung tinutulong ng Bible. Kapag ang Kristiyano nagnakaw, hindi pwedeng sorry lang. Diba? Nagnakaw ka eh. Yes. Ibabalik mo yun. Diba? Kasi magiging responsible ka. Ganun din, kapag nakagawa ka ng mali, gumawa ka ng paraan, hindi lang pwedeng sorry lang. Dapat naunawaan natin yan. Kaya nga merong kapatid eh, may tinatawag na restoration. Pero yung tawag doon, may yung pagbabalik na tinatawag ng Bible, kapatid. Bakit kasi hindi pwedeng sorry lang? Ano yun, may kinuha ka, na sorry lang, hindi mo na ibabalik? Hindi pwede po. Okay? Restitution, yung tawag doon, restitution. Kaya ang sabi ni David, naintindihan ni David yung prinsipyo, dapat ibalik niya 4 times. Bakit di na pagkilala dun sa mali niyang ginawa? Eh sinabi niya, ikaw yun eh. Ikaw yung lalaki yun eh. Kaya kapatid, God is faithful and also just. Okay? God is faithful and also just. To forgive us our sins. Yun ang patatawarin naman pala ng Diyos. Hindi ba matatawarin ng Panginoon? Because God is a gracious God. Hindi ba? Hindi mo kinakailangan itago. Hindi mo kinakailangan pagtakpan. Kinakailangan lumapit sa Panginoon at humingi ng tawad sa Kanya. And God will forgive you. God will forgive me. Patatawarin naman pala tayo ng Diyos. And rather, hindi ka na niya patatawarin and to cleanse us from our own unrighteousness. Lilinisin ka pa niya sa lahat ng ating karumihan. This morning, we talk about the root of sin. Sa magaling sa puso ng tao. Okay? The heart is deceitful about all things and desperately wicked. Sabi nga, guard your heart. Okay? Ano yun? Because out of it are the issues of life. Proverbs chapter 4, verse number 20. Okay? Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. It is the problem of the heart. Ayusin ang puso, kapatid. Ayusin natin yung puso natin. Secondly, the revelation of sin. Paano mo nalalaman na nagkasala ka? Conscience, word of God. Dalawang bagay. Kapag hindi umuubra si konsensya, salita ng Panginoon tayong titingin. Kaya kapag sinasabi ng Bible na kasalanan yan. Huwag mong pagtakpan, huwag mong i-water down, iingit ng tawad sa Diyos. Okay? The response of sin, pwede mo tanggihan. Ang correction, pwede mong tanggapin ang correction. Pero pag tinanggihan mo, dinedeprive mo rin ang sarili mo ng pagpapatawad, ng maturity. Humihina ang iyong pag-iisip every time na tinatanggihan natin ang pagpapatawad ng Panginoon. The realization of sin. Kaya natin marirealize na tayo nagkakasala. Kapatid, kapag pinaalalahanan tayo, tanggapin natin yung pagpapaalala ng Panginoon. Okay? Anong gusto mo? Ipaalalahanan ka lang o papaluin ka? Namili ka. Kasi po sana po, kapag nakatatlong sabi ako, paano sunod eh? Tama. Kanina ko sinasabihan na. Ano nilinig? Pero hindi ko kagad papaluin ng paano agad. Kinakailangan may warning. So, anong gusto mo? May warning o paano agad? Okay? The realization of sin. And lastly, do not allow sin to reign in your life. Bakit? Kasi may resulta ang pagkakasala. Hindi ba? Huwag mong hahayaan na maghari ang kasalanan sa buhay natin. This morning, I don't know the title, siguro Christian Response to Sin, pwede? Kailangan mo nag-isip ng title, no? Pwede? Okay, Christian Response to Sin. Okay? Okay na yan? Tularan natin si David
Hindi kay Bathsheba, tularan natin si David sa response niya sa kanyang pagkakasala. It is a response of repentance. Genuine repentance. Tayo muna tayo po. At tayo po kayo. Ama namin Diyos na dakila at mga pangyarihan sa lahat. Thank you so much, Lord, for a simple message of your word. Maraming salamat po. Salamat po sa buhay ni David. Indeed, he is our example, Panginoon, hindi lang sa mga bagay na ginawa niya para sa iyo, yung mga tama. Pagkos yung maiwasan din naman namin yung mga bagay na nagawa po niya na mali. Pero tulad nga po niya, Diyos, tao rin po kami, nagkakasala, may kahinaan. Pero gayon pa man, Diyos, nagpapasalamat po kami dahil kayo po ay tunay at tapat at nagbibigay ng kapatawaran sa aming pong mga pagkakasala. Tulungan niyo po kami sa mga pagkakasala ay aming mapagtagumpayan. Kung kami mamuhay sa pagkakasala, magkaroon po kami ng enough sensitivity o Diyos. Pag may pagkakasalang dumako, hindi agad kami ng tawad po sa iyo. Panginoon, thank you so much po for the message this morning. Bless us, O God, in the name of the Lord Jesus Christ, our Savior and Lord. Amen. Bago po tayo mag-end, let us call on Sister M. Okay. And Sister Annie for our financial effort.